Okay guys, may isi-share na naman ako sa inyo ngayon kung paano ayusin yung tumatagas na itiip sa steering gearbox nyo sa manibela. Ito yung isi-share ko na ngayon sa inyo. Yung gagawin natin dito para matanggal yung tagas-tagas niya is palitan natin ng oil seal tsaka o-ring na isang malaki tsaka isang maliit. Kaya panoorin nyo na lang para makakuha kayo ng idea kung paano nyo i-repair yung o i-DIY nyo yung steering nyo na tumatagas. Okay, at kung bago lang kayo sa channel ko, paki-subscribe naman tsaka pa-like and share tsaka pa-click na rin ng notification bell para ma-update kayo pag may i-share ako na video sa inyo. Thank you guys. Okay, unang-una akalas natin muna tong universal joint nya, yung lock na 14mm. Okay, tanggalin muna natin. Ayan, pinasok ko lang siya, sinubo ko lang paakyat. Ayan, tapos luluwagan natin tong tornilyo na 6 na piraso dito sa may upper cover nya, ang steering gearbox cap nya sa taas. Pero bago ko yan niluwagan, yung dalawang supply ng steel tube nya, binaklas ko muna yung may 17mm na tornilyo sa may steel tube. Kakalasin nyo muna yon, tapos tsaka nyo luwagan dito, tsaka nyo baklasin din yung steering shaft nya. Okay, 4 na tornilyo, 5 na tornilyo nakakabit dito. Number 14mm. Okay, ayan, niluwagan ko lang to. Tapos pag natanggal to guys, iaangat nyo lang siya, susungkitin nyo lang, isungkitin nyo dahan-dahan para umangat. Tapos once na nakalas nyo tong cover sa taas, itong may 4 na tornilyo, kailangan wag nyong galawin yung steering nyo or yung gulong para hindi ma-disalign yung worm shaft ng steering. Yung pinaka-shafting itong sa gitna yung may iwan. Kasi once na nagalaw nyo yan, na nakahugot yung cap, mangyayari is maligaw siya sa seat up nya. Pwedeng umangat yung worm shaft, pwedeng bumaba. Bagay nakababa na to, hindi na siya makababa. Kumbaga naka isa center position ito siya. Kaya iwasan nyo na mapihit nyo yan. Huwag nyong ikutin once na nahugot nyo na yung cap nya, yung cover ng steering gearbox sa taas. Kasi once na yung mga recirculating balls nya o yung mga bulitas, baka maglaglagan. Okay, tsaka magdi-disalign siya. Yun lang yung dito, problema nyo pag magalaw nyo siya ng nakatanggal yung cap. Itong sinusungkit ko, ayan, susungkitin nyo lang to ng dahan-dahan. Okay, para umangat. Kasi pag medyo mahigpit yung o-ring dito, medyo mahirap din siyang iangat. Kumakapit yung o-ring, yun yung pinaka-seal nya para hindi siya tumagas. Pero yung ang lakas ng tagas nito is dito sa taas, dito sa may hinahawakan ko na portion. Ito yung steel tube nya, oh, yan. Yan, bago nyo kalasin lahat,
Yan yung pinakauna yung kalasin muna. Hindi ko lang na i-video kanina kung paano kinalas, pero nasa likod doon yung tornilyo niya na 17mm yung fittings niya. Ayan. Okay, ito na, umangat na. Tanggal ko na yung cap. Ayan, ito yung papalitan natin. Ayan, itong valve seal, yung valve seal tuloy na sabi ko. Itong oil seal. Okay, steering oil seal. Ayan, yung sa gitna na yan, yung makikita nyo, ayan. Itong labi niya pinunasan ko para matanggal yung dumi. Okay, babaklasin na natin yung papalitan nating oil seal niya. Ito yung oil seal. Yan, matigas na yung labi. Kaya tumatagas. Ito yung ano niya. Bearing sa ilalim ng oil seal. Ililinisin muna natin ng diesel yung mga pyesa niya. Ayan. At itong luma para hindi matakot magsukat yung nagabinta. Sobrang dumi, basang-basa ng itiip. Ayan, linis-linisin lang natin para matanggal yung mga dumi-dumi. Okay, ito yung papalitan natin. Itong isang oil seal, isang malaking o-ring, tsaka isang maliit. Ngayon, ito na naman tayo. Ang bilis. Hindi, meron na tayong pyesa dito na pamalit. Ito na yung bago natin. Yung luma niya, ayan, matigas na. Ngayon, ito yung bago nating oil seal tsaka o-ring. Ayan, ito. Ayan, kakabit na natin dito sa cap nya. Una natin ilagay muna is, ayan, sukat muna natin itong maliit dito. Dito nakakabit yung maliit. Tapos yung malaki na dito sa gilid. Okay, tapos ito yung oil seal nya. Ayan, nakatihaya dapat yung pagkalagay. Ayan, nakatihaya siya. Tapos didiinan lang natin. Okay, so medyo malalim, medyo mahirap siyang diinan. Ayan, ang gagawin natin dito is paluin natin ng dahan-dahan, hindi kaya diinan natin. Ayan, para lumubog yung oil seal. Tapos ito yung bearing nya. Ayan, pagkabit nito is nasa loob yung number. Ayan, kasi pag binaligtad natin, hindi natin maipasok doon sa shafting. Kukuha lang tayo ng socket na kasing laki nun, tsaka ito yung gamitin natin pang sundot sa kanya para dumikit sa doon sa oil seal. Ayan, ngayon okay na. Lagyan natin ng grasa pampadulas para pag pinasok natin doon ay swabe lang, saka hindi matadamage kaagad yung oil seal. Tapos dito sa may o-ring, lagyan din natin. Ayan, ito yung maliit niya na o-ring. Okay, ayan, tingnan natin kung hindi pa siya dumulas sa ganito karaming grasa. Ayan, hindi, tama lang yung grasa natin, hindi naman sobra-sobra yan. Tama lang para hindi siya magasgas. Ayun, ipapasok na natin siya dito. Kabit na natin. Ito yung shafting na yan sa gitna, yan yung iingatan nyo. Iingatan natin yan na hindi umikot. Kasi pag umikot yan, madidisalign siya. Magkakaproblema yung imbis na dito lang tayo gagawin natin, o overhuli na natin yun pag once na naligaw yan. Ayan, papasok na natin dito. Ayan. Okay. Ayan. Lagyan natin tornilyo.
Dalawa lang muna, tapatan para pantay yung pagpasok. Hindi kasi pwedeng kabila yung mauna, kailangan isabay natin pagpasok. Higpit sa kabila, tapos sa kabila naman palitan lang para sabay silang papasok. Okay, ayan, higpit natin, tapos medyo tumukod, kabila na naman tayo maghigpit. Ayan, alright, tumatalon. Ayan. Medyo matipid sa higpit. Ayan, medyo masikip dito. Ratchet lang kasi yung gamit natin. Dapat meron tayong gear wrench para pang dukot-dukot mga ganito, oh. Pero carry na yan, carry na ng ratchet natin. Para-paraan lang yan, diskarte lang. Ayan, ito yung tatlo. Okay, ayan yung tanda natin. Ang unang binaklas, ang huling ibalik. Okay, ayan, higpitan natin ng tama lang. Okay, ibang klase kasi itong Isuzu Elf. Ibang klase din itong manibila niya, yung steering gearbox niya. Yung nakaraan kasi, yung pinalitan natin na steering gearbox, 4HF1 din yun, Isuzu din yung makina, 4HF1 Elf din, pero ibang disenyo nung steering cup nun. Luluwagan mo lang, pipihitin mo lang yun. Yung in-upload nating unang steering gearbox, yung pagpalit ng oil seal nya, pipihitin mo lang yun. Pag natanggal mo na yung cup nya na yun, doon na yun nakakabit yung oil seal nya. Ito kasi, bago mo siya matanggal yung oil seal, tanggalin mo yung 5 tornilyo na 14mm, tapos yung shafting nya. Ito ibang klase naman to na steering gearbox. Ibang design lang nung cup nya, pero pareho lang ang sukat nung pagkakabitan sa chassis. Okay, okay, ito yung lock nya sa coupling nung steering shaft. Higpit na. Tapos sunod natin higpitan yung steel tube nya. Hihiga tayo dyan sa ilalim kasi medyo mahirap dukutin. Tapos medyo paangat pa tong pinaparadahan natin. Yan, hihiga tayo sa ilalim. Maglalatag na tayo dito ng higaan, tsaka magdukot-dukot. Okay, okay, ito lang yung ma-share ko ngayon sa inyo na video sa pag-repair o pag-iayos ng tagas ng ETF sa steering nya. Okay, maraming salamat sa panonood nyo, at sa mga bago pa lang nakapanood ng video ko, pa subscribe na lang and like and share. Okay, ito na lang kakabit natin, itong steel tube nya. Actually hindi na to steel tube yung isa, o copper tube nya, copper tube na siya. Ayan,
Napaka sikip din kasi ng sit up nito dito. Halos dumikit na rin sa headlight, kaya kailangan mong humiga para madukot mo yung tornilyo niya sa ilalim. Yung fittings nung ETF niya. ETF tube. Okay. Talagang sisirin yung ano nito, ilalim. Okay. Ayan. Higpitan na natin. Kung nahigpitan na natin to ay ayos na. Ayan, medyo malayo lang yung tingnan sa camera natin kasi hindi tayo masyado makatutok. Masikip yung posisyon natin. Okay. Maraming salamat sa panonood nyo. Sana may nakuha kayong mga tips, tsaka idea, makakaroon kayo ng idea kung paano i-repair yung steering gearbox, paano magpalit ng oil seal tsaka o-ring. Basta yung sabi ko lang is yung iingatan nyo yung sinasabi ko, yung shafting sa gitna. Pag once na nakalas nyo na yung cap nya, iwasan yung hindi maigalaw, hindi nyo magalaw, hindi nyo maikot, kasi pag naikot nyo maliligaw yan, hindi na siya mag-a-align, hindi nyo na ma-align siya. Kaya magulat na lang kayo pag kinabit nyo yung cap, hindi nyo na maikabit-kabit, malayo na siya. Okay. Ayan, ayos na yan. Maraming salamat sa mga subscribers ko. Maraming salamat sa inyo. Tsaka sa magsa-subscribe pa lang. Okay? Thank you.